Golden State Warriors versus New York Knicks, game preview and key players. Umakyat sa hardwood ang New York Knicks laban sa Portland Trail Blazers 2 araw na ang nakalipas at matagumpay nilang naiuwi ang panalo sa kanilang pinakahuling pagtatagpo. Ipinakita ng Knicks ang balancing opensa at solidong depensa na naging susi upang mapanatili nila ang kontrol sa laro mula first quarter hanggang sa huling buzzer. Sa kabuuan ng laban, malinaw ang determinasyon ng New York na ipagpatuloy ang kanilang magandang kampanya ngayong season, lalo na sa harap ng isang Portland team na patuloy na naghahanap ng consistency. Sa aspeto ng shooting efficiency, nagtala ang Knicks ng 50.5% field goal percentage matapos maipasok ang 50 of 99 attempts. Ipinapakita nito ang mataas na kalidad ng kanilang shot selection at ang epektibong ball movement na nagbukas ng maraming malilinis na shots. Mula sa 3-point line, bagamat medyo mataas ang volume ng attempts, ay naipasok nila ang 17 of 46, sapat upang panatilihin ang spacing sa opensa at pilitin ang depensa ng Trailblazers na mag-adjust. Sa free throw line, hindi masyadong naging abala ang Knicks, ngunit naging epektibo sila sa mga pagkakataong iyon. Naipasok nila ang 6 of 8 free throws, katumbas ng 75% na bagamat hindi elite, ay sapat na upang hindi masayang ang mga puntos sa kritikal na sandali. Mas naging kapansin-pansin ang kanilang performance sa rebounding department kung saan nakakuha sila ng 45 kabuuang rebounds kabilang ang 13 offensive rebounds. Ang mga second chance opportunities na ito ay nagbigay sa New York ng dagdag na puntos at momentum lalo na sa gitna ng laro. Hindi rin matatawaran ang kanilang teamwork gaya ng ipinakita sa 32 assists na kanilang naitala. Ang ganitong klaseng passing ay patunay ng maayos na chemistry ng team at ng kanilang disiplina sa offensive system. Sa kabilang banda, agresibo rin ang kanilang depensa kung saan napilit nila ang Portland na magtala ng 15 turnovers at nakakuha sila ng 11 steals. Ang mga fast break points na nagmula sa mga turnovers na ito ay naging malaking salik sa paglayo ng Knicks sa score. Sa depensibong aspeto, pinayagan ng New York ang Portland na mag-shoot ng 47.6% mula sa field. Bagamat medyo mataas ito, naging epektibo ang Knicks sa paglimit ng damage sa mahahalagang sandali. Nakakuha lamang ang Trailblazers ng 24 assists, indikasyon na hindi naging ganoon kaayos ang kanilang ball movement kumpara sa New York. Nakapagtala rin ang Portland ng 9 steals, ngunit hindi nila ito lubos na napakinabangan. Sa rebounding, natalo ang Portland sa laban ng pisikal matapos lamang makakuha ng 39 rebounds, 7 offensive at 32 defensive. Bagamat nakapagtala sila ng 7 blocks, hindi ito sapat upang pigilan ang tuloy-tuloy na atake ng Knicks. Sa free throw line naman, mas naging consistent ang Trailblazers na may 88.0% matapos maipasok ang 22 sa 25 na tira. Mula sa 3, naipasok lamang nila ang 12 of 39, isang aspeto na malinaw na naging kahinaan nila sa laro. Sa usapin ng fouls, kapansin-pansin ang malaking agwat. Nagtala ang Knicks ng 18 personal fouls, habang 8 fouls lamang ang naitala ng Portland. Bagamat mas maraming free throw attempts ang Trailblazers, hindi pa rin nila nagawang baligtarin ang takbo ng laban. Isa sa mga pangunahing dahilan ng panalo ng New York ay ang solidong performance ni Jalen Brunson. Sa loob ng 37 minutes ng paglalaro, nag-shoot siya ng 52.6% mula sa field na may 10 of 19 shooting at nagtala ng 26 points. Hindi lamang siya naging scorer kundi naging playmaker din matapos magbigay ng 8 assists. Nagambag din siya sa rebounding department na may 6 rebounds, patunay ng kanyang all-around impact sa laro. Sa tuwing kailangan ng Knicks ng mahalagang basket o matalinong desisyon, naroon si Brunson upang pangunahan ang opensa. Pumasok ang New York sa larong ito na may 25-14 record sa season, isang indikasyon ng kanilang pagiging isa sa mga mas solidong team sa Eastern Conference. Nag-a-average sila ng 119.5 points kada laro na ika-6 sa buong liga habang nag-shoot ng 47.3% mula sa field. Ang kanilang 3-point shooting ay nasa 38.3%, isa sa mga mas maaasahan sa NBA, habang 80.6% naman ang kanilang free throw shooting bilang team. Sa kabuuan ng season, kumukuha ang Knicks ng 45.9 rebounds kada laro at nakapagtala na ng 1,051 assists na naglalagay sa kanila sa ika-14 sa liga pagdating sa ball distribution. Isa rin sa kanilang kalakasan ay ang disiplina sa bola dahil nawawalan lamang sila ng 13.7 turnovers kada laro. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang bantayan ang foul trouble dahil gumagawa sila ng 20.7 fouls bawat laban.
Sa depensa, patuloy na ipinapakita ng Knicks ang kanilang identity bilang isang pisikal at organisadong team. Napipilit nila ang 13.9 turnovers kada laro at nakakakuha ng 19.7 fouls mula sa kalaban. Pinapayagan lamang nila ang 37.2% shooting mula sa 3-point line at nasa ika-12 sila sa liga pagdating sa points allowed. Bukod dito, pinapahintulutan nila ang 46.7% shooting mula sa field at 41.8 rebounds kada laro. Isa sa kanilang pinakakahanga-hangang estadistika ay ang pagiging ika-3 sa NBA sa pinakakaunting assists na ibinibigay sa kalaban, na malinaw na nagpapakita ng kanilang husay sa pagputol ng passing lanes at pag-disrupt ng opensa ng kalaban. Samantala, sa kanilang huling laro, umalis ang Golden State Warriors na may dominanteng panalo laban din sa Trail Blazers. Ipinakita ng Warriors ang kanilang trademark na outside shooting at mabilis na opensa. Nakakuha sila ng 30 defensive rebounds at 4 offensive rebounds, kabuuang 34 rebounds sa laro. Bagamat nawalan sila ng bola ng 14 na beses, nakabawi sila sa pamamagitan ng 16 steals na nagbigay sa kanila ng maraming scoring chances. Tinawagan ng Trail Blazers ng 16 fouls na nagbigay daan sa Warriors na makapunta sa free throw line ng 13 beses, kung saan naipasok nila ang 12 para sa 92.3%. Sa 3-point line, naging mainit ang kamay ng Golden State matapos maipasok ang 23 of 57 attempts sa 40.4%. Sa kabuuan, nag-shoot sila ng 47.2% mula sa field na may 42 of 89, isang solidong performance para sa isang team na umaasa sa shooting rhythm. Sa depensa, pinayagan ng Warriors ang Portland na mag-shoot ng 43.4% mula sa field, ngunit napigilan nila ang Trail Blazers sa 3-point range, kung saan 29.8% lamang ang kanilang naipasok, 14 of 47. Sa free throw line, hirap ang Portland matapos lamang maipasok ang 11 of 17, 64.7%. Sa rebounding, bagamat pinahintulutan ng Golden State ang 45 rebounds ng Portland, hindi ito naging sapat upang makabawi ang Trail Blazers. Isa sa mga standout performers ng Warriors sa larong iyon ay si DeAnthony Melton na nagtala ng 23 points sa loob lamang ng 18 minutes. Nag-shoot siya ng 64.3% mula sa field na may 9 of 14 at nagdagdag ng 2 rebounds at 1 assist. Ang kanyang energy off the bench ay nagbigay ng malaking spark sa Golden State. May record ang Warriors na 22-19 sa season. Nag-a-average sila ng 115.5 points kada laro habang kumukuha ng 43.3 rebounds. Sa opensa, bagamat nasa 45.7% lamang ang kanilang field goal percentage, ika-25 sa NBA, bumabawi sila sa ball movement na may 28.5 assists kada laro, ika-8 sa liga. Nawawalan sila ng 15.6 turnovers kada laro at gumagawa ng 20 personal fouls, ngunit solid ang kanilang free throw shooting na 82.2%. Sa kabuuan, batay sa datos, momentum at estilo ng laro ng dalawang teams, bahagyang nasa panig ng New York Knicks ang kalamangan. Ang kanilang mas consistent na opensa, mas maayos na ball control at disiplinadong depensa ang nagbibigay sa kanila ng edge sa matchup na ito. Gayunpaman, nananatiling mapanganib ang Golden State Warriors, partikular kapag uminit ang kanilang tres at naipataw nila ang agresibong depensa. Sa isang dikitang laban, maaring pumasok ang kanilang karanasan sa clutch situations.